It's another daily vlog. Okay, so ito na nga, come spend another day with me at home. O diba, after the weekend na puro gala ay nasa bahay na naman tayo for weekdays. I am preparing my brunch for today, egg sandwich and pair it with a matcha drink is my experiment ngayon. Mapapatunga ka na lang talaga sa mga kaganapan noong weekend na sobrang tight ng schedule at ang daming gala pero wala po tayong kapaguran. Walang mapapagod sa trips natin sa buhay. While nag-defrost ako sa mga pinamiling meat, ito si Kali tamang stretching lang at mukhang nag-aantay na naman ang second batch ng kain niya. We're going to have a restock at I will portion it into small batches para isahang defrost na lang if lulutuin na kaagad. After kong mailagay ito sa ref, madami na namang hugasin tapos naglinis na rin ako ng bahay dahil as usual madami na namang buhok ni Kali. Sa sobrang bilis ng oras ay time na to prepare our dinner. Another experiment na naman po tayo at kung ano lang nakita ko sa ref na kailangan ng lutuin ay lulutuin ko na yan kaagad para hindi masayang o ma-spoil. While I'm busy, I've been thinking about sa mga harsh and hindi kind na mga tao. Madami akong questions. Bakit ang bilis nilang mag-judge at sobrang inconsiderate? Bakit ba kailangan nating i-judge yung mga tao sa choices nila where in the first place, hindi naman natin alam yung mga options na nasa harap nila. Bakit sa mga choices na yun question pa, where in fact, iba-iba naman tayo ng options at struggles sa buhay. Pwede naman madami siyang pera pero malaki rin yung mga binabayaran niya. Pwede rin naman na sakto lang at may napaglaanan na ito na ibang bagay. At the other side of the coin, pwede namang maliit lang yung pera niya pero pinagkakasya pa niya na maging sapat para makasurvive lang. At some point, hindi natin alam yon dahil mostly naman tayo hindi sinishare yung down moments natin sa ibang tao. At before sa judgment sa mga choices in life, pwede naman sigurong maging gentle and kind. Bakit ba importante maging mabait? Simple lang, because hindi mo alam sino ang nagdudusa o barely holding on. Your kindness might be the only thing na mag-aana na feel nila today. Hindi mo pagsisisihan sa pag-choose to be gentle and kind. Puso ang kailangan para hindi na madagdagan yung baggage ng iba at sana hindi ka maging isa sa mga rason kung bakit mabigat yung dinadala nila. It's okay to ask for help, pero i-assess mo na yung sarili mo at isipin, nagawan mo na ba ng paraan? Nakakita ka na ba ng solusyon? Kaya mo bang i-push pa? Ginawa mo na ba talaga yung best o lahat ng makakaya mo? Dahil if hindi pa, bakit mo pa ito ipapasa sa iba kung ikaw nga mismo nabibigatan na? How much more pa kaya yung taong hihingian mo na mayroon ding madaming iniisip pero alam mo naman sa sarili mo kapag hindi na talaga kaya? Yan na ata yung time na you need to be kind sa pag-approach for help at yung mga tao din na nakaka-receive ng help ay kind enough to extend their arms. Wala namang problema yan as long as good intentions yung paghingi mo ng pera na nasa tamang pampupuntahan talaga dahil kahit ilang hingi mo pa yan kung sa bad things o hindi saktong rason naman mapupunta, sure akong hindi matutuwa si Lord niyan. May we choose to be kind with pure intentions dahil nakikita yan ni Lord. The more na nagiging grateful ka sa mga bagay-bagay, the more na makaka-receive ka ng things to be grateful for at the more din na may rason para maging kind ka sa iba dahil mas may naproprovide ka kahit hindi man marami. That's another learning for today. Assure akong unending pa yan kaya see you next time!